ay naging hadlang para sa apat na Pangasinense ang kahirapan para magtagumpay sa buhay. Imbis kasi na mawalan sila ng pag-asa, ginamit nila itong inspirasyon. Sila sina Teacher Margaret, Teacher Nora, Teacher Giselle, at Teacher Chester na pawang top-notcher sa katatapos na March 2026 licensure examination for teachers. Sila ay anak ng magsasaka, tricycle driver at ang isa naman nagtrabaho bilang staff sa convenience store, mapag-aral lamang ang sarili. Si Chester, na tubong Bani Pangasinan, nagtrabaho bilang staff ng isang convenience store para makapag-review. Anya, worth it daw lahat ng puyat at pagod nang malamang top 3 siya. Ang dating pinagtrabahuhan niya, extra proud, pinagawan pa nga siya ng sariling tarpaulin. Pag walang tao sa store, pag walang customer, nagre-review ko talaga ako, dala-dala ko yung mga libro ko doon. Nagsasalita pa ako mag-isa kahit nakakatawa na ako sa CCTV namin kasi nire-review ko po yung CCTV. Ayan, kaya nung lumabas po yung results, isa po sila talaga sa naging proud sa akin na nakapasa ako. Kasi usapan namin ni manager, huwag ka makakalimot kung magtatap ka. Pumasok sa isip ko like, gusto kong ibigay ang buhay na gusto mo. Naisip ko yung parents ko agad. Kasi palagi kong hindi po ako mahilig mag-promise, pero palagi ko pong pinagpipray at nasa isip ko palagi na gusto kong ibigay yung buhay na gusto nila mama. Si Margaret, na tubong Alaminos City, top 3 red sa elementary level ng LET. Anya, hindi pa rin siya makapaniwala sa resulta. Ang top-notcher moment, tila redemption era daw niya. Cliche man, pero sobrang gulat at pasasalamat po talaga. Feeling ko, ito yung regalo sa akin ng Diyos sa lahat ng pagod, lahat ng sakripisyo ng mga magulang ko, pati na rin po ako na hindi lang po ako yung nagtap. Buong pamilya po namin nagtap po, nagwagi po talaga. Parang na-redeem ko po yung self ko, lalo na at first year pa lang, tumanggalan ka na ng karapatan. Si Nora naman, na tubong Mabini Pangasinan, napaiyak habang nasa loob ng mall nang makita ang resulta. Top 9 kasi siya ng secondary level ng LET. Ang lahat ng ito, alay niya sa sarili, sa kanyang ate at kanyang magulang na walang sawang tumulong sa kanyang journey to the top. Siya yung una kong naalala when I found out the result. Kasi it's for her. Sabi ko, Lord, panalo mo naman ako dito. Tingnan mo naman yung nanay ko. Kaya ayun. Nung pinaipan ko, niyakap ko yung mama ko. Kasi para sa kanya yun. And sa ate ko kasi. Sabi ko, I asked my ate that time, 25. Sabi ko, ate, magre-review muna ako. Ikaw muna bahala sa ate. Siya yung nag-provide lahat sa family namin. Sabi ko, bababay ako ngayong taon. At dininig naman ni Lord. Kasi ngayon makakabawi na talaga ako sa kanila. Malaki rin ang pasasalamat ni Giselle mula sa Sual, Pangasinan sa kanyang mga magulang, maging sa mga nagduda sa kanyang kakayahan noong una. Top 7 siya sa elementary level ng LET. Grabe din po yung pressure na na-receive ko po sa paligid kasi since elementary, isa rin po akong consistent na honor students. And then, parang binabantayan po talaga nila yung bawat galaw ko, parang nakakatakot magkamali, ganyan. Pero hindi ko po siya tinake in a negative way. Challenge ko po yung sarili ko. So, ginawa ko po siyang motivation para po ipakita sa kanila na kaya ko po. Sila Nora, Giselle, Margaret at Chester kabilang sa 63,700 na pumasa sa March 2026 licensure examination for teachers. Proud naman ang kanilang alma mater na PSU Alaminos City Campus. Sa Facebook post ng universidad, inihayag nila ang pagkagalak at pagmamalaki sa naabot ng kanilang mga estudyante. Patunay raw ito sa patuloy na hangarin ng universidad na makapagbigay ng dekalidad na edukasyon na tiyak na magpapabago ng buhay at sitwasyon ng kanilang mag-aaral. Payo ng grupo sa kapwa kabataan. Agadal kayong andalain. This is actually the advice of my parents sa aming magkakapatid talaga. Ever since. Kasi sabi nila, that is the only thing that we can give you. Actually, agadal kayong andalain meaning study hard. Memento vivere. Latin po yun na salita na nangangahulugang alalahanin mong mabuhay. Kasi isa lang naman po yung buhay natin. Kaya gawin na natin, sabi nga nila, YOLO, you only live once. Gawin natin yung mga bagay na nakakapagpasaya sa atin. Huwag niyong kakalimutan na mag-pray, syempre, dahil siya yung gagabay sa inyo. And then, huwag niyong sayangin yung pagkakataon na mag-aral. Huwag kayong matakot na mangarap ng malaki. Normal lang po na mapagod, dumaan tayo sa hirap, magduda sa sarili. Ngunit huwag tayong
matatakot at huwag tayong susuko. Mahirap man daw ang buhay, basta't may dedikasyon, tiyak na magtatagumpay. Jose Robert Inventor, RNG News.